Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2771. Anong wala? Ayaw mo pa bang magsabi ng totoo? Tanong ni Huang Feng kay Wu Yan, na nagbago ang ekspresyon. I don't know what you're talking about. Ang sinabi ko lang ay totoo. Inihanda ni Wu Yan ang kanyang sarili at sinabi, sige, sabi ni Huang Feng habang hinahampas niya ang leeg ni Wu Yan gamit ang kanyang palad. Namilog ang mga mata ni Wu Yan at nawalan ng malay. Let's go out first. Naghahanda na ako para mamasyal sa palasyo. It's not safe for you stay here. Binuhat ni Huang Feng si Wu Yan at sinabi kay Prinsesa Qi at Xiao Huan. Upang malaman ang katotohanan, binalak ni Huang Feng na pumuslit sa palasyo at kidnapin si Imperial Concubine Wu para magkaharap ang mag-ama. Saka lang nila malalaman kung nagsasabi ng totoo si Wu Yan. Pagkatapos ng lahat, ito ang tirahan ni Wu Yan. Bagamat malaki ang posibilidad na ang ibang mga gwardya at tagapaglingkod ay hindi maglalakas loob na pumasok sa silid na ito nang walang pahintulot, hindi ito ganap. Sa makatuwid, binalak ni Huang Feng na kunin sina Wu Yan, Princess Qi at Xiao Huan at umalis muna sa lugar na ito. Okay, tumango si Prinsesa Qi bilang pagsang-ayon. Kaya naman, tahimik silang apat na umalis sa tirahan ni Wu Yan. Hindi na malaya ng mga gwardya at katulong sa panlabas na patio ng tirahan ni Wu Yan na may malayang pumunta at umalis sa tirahan sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong at kinidnap pa ang kanilang amo. Dahil malalim na ang gabi, hindi madaling humanap ng matutuluyan, lalo na kapag kasama nila si Wu Yan. Sa makatuwid, maaari lamang silang makahanap ng isang medyo malayong lugar upang manatili muna. Nanatili sina Princess Qi at Xiao Huan upang alagaan ang walang malay na si Wu Yan. Para naman kay Huang Feng, mag-isa siyang pumunta sa palasyo para agawin si Imperial Concubine Wu. Bago sila maghiwalay, sinabi ni Prinsesa Qi kay Huang Feng ang tungkol sa layout at kapaligiran ng palasyo, gayon din ang tinutuluyan ni Imperial Concubine Wu. Lumaki si Prinsesa Qi sa palasyo, kaya natural na pamilyar siya sa kapaligiran ng palasyo. Alam din niya kung saan nanunuluyan si Imperial Concubine Wu. Dahil sa katotohanang nilinang ni Huang Feng ang kanyang panloob na enerhiya, ang kanyang memorya ay bumuti ng mabilis. Sa makatuwid, pagkatapos marinig ni Prinsesa Qi na inilarawan ang layout ng Imperial Palace, naisalo na niya ang lahat ng nasa puso niya. Dito ka na lang at huwag kang gumala. Babalik din ako agad. Bago umalis, inutusan ni Huang Feng sina Prinsesa Qi at Little Huan. Para naman kay Wu Yan, wala pa rin siyang malay. Si Huang Feng ay hindi naging banayad sa kanya, kaya maliban kung gisingin siya ni Huang Feng, hindi siya madyay gising sa maikling panahon. Oo, kailangan mo ring mag-ingat. Tutal ang lugar na iyon ay ang Imperial Palace at mabigat ang binabantayan. May mga Imperial Guard na nagpapatrolya kung saan-saan. Sabi ni Prinsesa Qi kay Huang Feng. Natural na pamilyar si Prinsesa Qi sa sitwasyon ng seguridad sa Imperial Palace. Bagamat napakahigpit na ng seguridad sa tirahan ni Wu Yan, mas mababa pa rin ito sa seguridad sa Imperial Palace. Pagkatapos ng lahat, iyon ang ubod ng Great Lu Dynasty at ang pinakamahalagang lugar sa buong Great Lu Dynasty. Ito ang lugar kung saan nanirahan ang emperador at ang mga babae ng dakilang dinastiyang Lu. Natural, hindi sila magiging pabaya sa mga tuntunin ng seguridad. Don't worry, walang mangyayari. Tiwalang sabi ni Huang Feng. Hindi pa banggitin na ang kasalukuyang kakayahan ni Huang Feng sa pagnanakaw ay napakalakas. Kahit na ang kanyang kinaroroonan ay matuklasan ng mga tao sa Imperial Palace, tiwala siya na walang makakapigil sa kanya. Gayunpaman, may kikidnap siya sa pagkakataong ito, kaya mas mabuting gawin ito ng palihim. Bukod dito, ang taong kikidnapan ni Huang Feng ay ang kasalukuyang Empress Dowager, at ito ay nauugnay sa pagkamatay ng nakaraang emperador. Napakahalagang bagay ito, kaya bago linawin ang usapin, ayaw ni Huang Feng at Princess Qi na lumikha ng hindi kinakailangang gulo. Pinakamabuting huwag gawing masyadong malaki ang bagay. Pagkatapos magpaalam kina Prinsesa Qi at Xiao Huan, nag-isa si Huang Feng sa Imperial Palace. Matapos makumpirma na hindi siya nakikita ni na Prinsesa Qi at Xiao Huan, agad na lumipad si Huang Feng na parang kidlat at tinungo ang Imperial Palace ng Great Lu Dynasty.
Hindi nagtagal, dumating si Huang Feng sa itaas ng Imperial Palace ng Great Lu Dynasty. Kahit na nakita ni Huang Feng ang Imperial Palace ng higit sa isang beses sa ibang mga espasyo, si Huang Feng ay namangha pa rin nang makita niya ang Imperial Palace ng Great Lu Dynasty. Ang Imperial Palace na ito ay talagang hindi isang bagay na maaaring ihambing ng Imperial Palaces ng mga bansa sa labas ng Great Lu Dynasty. Maging ito ay ang laki ng lupa, ang karelegan ng mga gusali, o ang mga dekorasyon, lahat sila ay nasa ibang antas. Ang dakilang dinastiyang Lu ay talagang pinakamalaki, pinakamaunlad, at pinakamalaking bansa sa espasyo-panahong ito. Napabuntong hininga si Huang Feng. Pagkatapos, bumaba siya mula sa langit at dumaong sa isang sulok ng Imperial Palace. Habang siya ay nasa ere, pinalaki na ni Huang Feng ang buong Imperial Palace. Umaasa sa kapaligirang inilarawan ni Princess Qi at sa mapa ng Imperial Palace, mabilis na natukoy ni Huang Feng ang lokasyon ng tirahan ng Imperial Concubine Wu. Ang lugar kung saan siya napadpad ay nasa tabi mismo ng tirahan ni Imperial Concubine Wu. Kakalapag lang ni Huang Feng nang dumaan ang isang grupo ng mga Royal Guard. Gayunpaman, si Huang Feng ay nasa isang madilim na sulok, kaya hindi siya natuklasan ng mga Royal Guard. Malinaw na naramdaman ni Huang Feng na ang aura ng mga Royal Guard na ito ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong sundalo. Malinaw, lahat sila ay mga elite. Gayunpaman, imposibleng ipadala sila para bantayan ang Imperial Palace at kumilos bilang huling linya ng depensa para sa Emperor ng walang kaunting lakas. Pagkaalis ng Royal Guards, itinulak ni Huang Feng ang pinto sa bulwagan sa tabi niya. Pagkapasok ay nakita niyang may mga katulong ng palasyo na nagbabantay sa kama. Tila naalarma sila sa tunog ng pagbukas ng pinto at napaangat ang kanilang mga ulo upang tumingin sa direksyon ng pinto. Bahagyang tinapik ni Huang Feng ang kanyang mga paa at sumugod sa mga katulong ng palasyo na parang ihip ng hangin. Bago pa sila makapag-react ay nawala na sila ng malay. Matapos mawala ng malay ang mga katulong ng palasyo, tiningnan ni Huang Feng ang babaeng nakahiga sa kama. Tunay ngang napakahawig niya sa paglalarawan ni Prinsesa Qi. Dapat siya ay Imperial Concubine Wu. Nang makita ang hitsura ni Imperial Concubine Wu, hindi mapigilan ni Huang Feng na purihin siya sa kanyang puso. Siya ay talagang isang natatanging kagandahan. Akala niya ay hindi maganda si Wu Yan, ngunit hindi niya inaasahan na makakapanganak siya ng ganoon kagandang anak na babae. Gayunpaman, ito ay may katuturan. Kung hindi lang siya maganda, hindi siya mahilig sa Emperor at hindi niya maakit ang yumaong Emperor. Ang paggawa sa kanya bilang Empress ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa mga paraan lamang. Pagkatapos ng lahat, mayroong maraming mga tao sa Imperial Harem na may kakayahan at maganda. Ang Imperial Concubine na si Wu ay nagawang tumayo sa napakaraming concubine, kaya natural na hindi masama ang kanyang paraan at hitsura. Sa kabutihang palad, nakita ni Huang Feng ang maraming magagandang babae at marami ang sumama sa kanya. Kaya naman napakalakas ng kanyang pagtutol sa magagandang babae. Matapos makita ang kagandahan ni Imperial Concubine Wu, napabuntong hininga na lamang siya sa kanyang puso. Pagkatapos, tinipon niya ang kanyang mga iniisip at tinamaan siya sa leeg na nagpatamba sa kanya. Pagkatapos noon, binuhat siya nito at lumabas ng bulwagan. Kabanata 2772. Kahit na may karagdagang tao sa kanyang balikat, ang bilis ng paglipad ni Huang Feng ay hindi naapektuhan kahit kaunti. Matapos iwasan ang Royal Guards, agad siyang bumangon sa hangin at lumipad patungo kay Prinsesa Qi at sa iba pa. Huang Feng, nakabalik ka na, panipi. Nag-aalala pa rin sina Princess Qi at Xiao Huan tungkol sa kaligtasan ni Huang Feng. Hindi nila alam kung matagumpay niyang mapasok ang Imperial Palace at mahanap si Imperial Consort Wu. Hindi nila akalain na lilito si Huang Feng sa kanilang harapan ng ganoon kabilis. Nakabalik na ba siya mula sa Imperial Palace? O hindi pa siya nakakapunta sa Imperial Palace? Ang lugar na ito ay hindi malapit sa Imperial Palace. Hindi dapat nakarating si Huang Feng sa Imperial Palace sa napakaikling panahon. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi pa dapat pumunta si Huang Feng sa Imperial Palace. Gayunpaman, nang maalala niya ang eksenang dinala sila ni Huang Feng sa mga pader ng lungsod, biglang naramdaman ni Prinsesa Qi na si Huang Feng ay may mga sikreto pa rin sa kanya. Marahil ay nakabalik na siya mula sa Imperial Palace.
Nang magtatanong pa sana si Prinsesa Chi, napagtanto niya na may tao sa balikat ni Huang Feng. Manam, tumugon si Huang Feng at inilagay ang babae sa lupa. Tinanong niya si Prinsesa Chi, halika at tingnan kung siya si Imperial Consort Wu. Hindi pa nakita ni Huang Feng si Imperial Consort Wu. Ang tanging paraan upang makilala siya ay sa pamamagitan ng paglalarawan ni Prinsesa Chi. Maaaring may ilang mga pagkakamali dito, kaya gusto ni Huang Feng na makilala siya ni Prinsesa Chi. Nagulat si Prinsesa Chi nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na nakabalik si Huang Feng mula sa Imperial Palace. Masyadong mabilis ang bilis na ito. Karamihan sa mga tao ay hindi pa makakarating sa Imperial Palace sa oras na ito, ngunit nakabalik na si Huang Feng. Isa pa, may nahuli pa siyang tao. Alam ni Prinsesa Chi na may mga sekreto pa rin si Huang Feng sa kanya. Dahil hindi nagkusa si Huang Feng na sabihin sa kanya, hindi siya nagtanong. Higit pa rito, hindi pa ngayon ang oras para magkagulo sa mga bagay na ito. Sa makatuwid, hindi niya tinanong si Huang Feng kung bakit siya bumalik ng napakabilis. Sa halip, lumuhad siya sa tabi ng babae at tumingin sa kanya. Pagkatapos, inangat niya ang kanyang ulo para tingnan si Huang Feng. Siya yun, siya ay Noble Consort Wu, sabi ni Prinsesa Chi. Sa buong Imperial Palace, ang taong pinakapamilyar ni Huang Feng ay ang kanyang maharlikang kapatid. Bukod sa kanyang maharlikang kapatid, ang taong pinakakilala niya ay si Imperial Concubine Wu. Hindi ibig sabihin nito na napakaganda ng relasyon niya kay Imperial Concubine Wu. Sa katunayan, ito ay eksaktong kabaligtaran. Ang kanyang relasyon sa Imperial Concubine Wu ay napakasama at madalas na may mga salungatan sa pagitan ng dalawa. Gayunpaman, dahil sa yumaong emperador, madalas silang magkita. Sa makatuwid, hindi mas pamilyar si Princess Chi kay Imperial Concubine Wu. Buti na lang siya, gigisingan ko siya, sabi ni Huang Feng. Sa katunayan, nag-aalala si Huang Feng kung sinabi sa kanya ni Prinsesa Chi ang tamang lugar. Hindi dahil sa hinala niya na mali si Princess Chi, ngunit dahil iba ang kasalukuyang katayuan ni Imperial Consort Wu. Isa lamang siyang Imperial Consort noon, ngunit siya na ngayon ang Empress Dowager. Normal na sa kanya ang magpalit ng tirahan. Matagal nang wala sa palasyo si Prinsesa Chi, kaya normal lang na hindi niya alam kung saan ang bagong tirahan ni Imperial Consort Wu. Sa kabutihang palad, hindi binago ni Imperial Consort Wu ang kanyang tirahan, kaya hindi siya nakahuli ng maling tao. Gumamit si Huang Feng ng ilang mga diskarte at ang walang malay na Imperial Consort na si Wu ay dahan-daang nagising. Noong una ay hindi niya nakita ang mga taong nakapaligid sa kanya, ngunit sa halip ay naramdaman niyang nagbago ang kanyang paligid. Nasaan ito? Natatarantang tanong ni Imperial Consort Wu. Nang lumingon si Imperial Consort Wu at nakita si Huang Feng at Princess Chi, napasigaw siya sa gulat, Princess Chi. Ikaw, bakit ka nandito? Mga bantay. Panipi, inisip ni Imperial Consort Wu na nasa Imperial Palace pa rin siya. Nang bigla niyang makita si Prinsesa Chi, nakaramdam siya ng guilt. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang yumaong emperador gamit ang sarili niyang mga kamay. Dahil sa relasyon ni Prinsesa Chi at ng yumaong emperor, tiyak na hindi niya siya pakakawalan pagkatapos malaman na siya ang mamamatay tao. Sa makatuwid, nang makita ni Imperial Consort Wu si Prinsesa Chi, ang unang bagay na gusto niyang gawin ay tumawag ng mga gwardya upang hulihin si Prinsesa Chi at protektahan ang sarili. Stop shouting! This is not the Imperial Palace and no one will come to save you. Walang ekspresyong sinabi ni Prinsesa Chi kay Imperial Consort Wu. Tumingin si Imperial Consort Wu sa paligid at kinumpirma na hindi nagsisinungaling si Princess Chi sa kanya. Talagang wala siya sa Imperial Palace. Gayunpaman, ano ang nangyayari? Malinaw na nasa Imperial Palace pa rin siya at nagpapahinga sa sarili niyang silid. Paano siya napunta dito sa isang kisap mata? Paano siya napunta dito? Bakit hindi siya pinigilan ng mga gwardya sa Imperial Palace? At nasaan siya? Saan ito? Ano ang sinusubukan mong gawin? Tumingin si Imperial Consort Wu kay Prinsesa Chi at sinabing, mas mabuting bitawan mo ako. Ako na ngayon ang Empress Dowager ng Dakilang Dinastiyang Lu at ang anak ko ay ang Emperador ng Dakilang Dinastiyang Lu. Isa ka lang prinsesa na ikinasal. Kung maglakas loob kang saktan ako, patay ka na.
Hindi tanga si Imperial Consort Wu. Alam niya na siya ay inagaw sa labas ng Imperial Palace. Nang makita niya si Prinsesa Chi, alam niya na ang kabilang partido ay hindi dumating na may magandang intensyon. Kaya naman, nagkusa siya na banta ang kabilang partido. Noong nabubuhay pa ang dating emperador, maraming beses na silang nag-away. Gayunpaman, ang kinalabasan ay palaging hindi napagpasyahan. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon. Patay na ang dating emperador at ikinasal na si Prinsesa Chi. Si Imperial Consort Wu ay naging Empress Dowager. Malaki ang pinagbago ng status nilang dalawa. Sa Imperial Palace, walang susuporta kay Prinsesa Chi. Sa makatuwid, naramdaman ni Imperial Consort Wu na ang kanyang kasalukuyang katayuan ay mas mataas kaysa kay Prinsesa Chi. Sa makatuwid, naramdaman ni Imperial Consort Wu na ang kanyang kasalukuyang katayuan ay mas mataas kaysa kay Prinsesa Chi. Sa makatuwid, natural na maaari niyang pagbabantaan siya. Huwag kang magpahangin sa harap ko. Tahimik na sinabi ni Prinsesa Chi, paano namatay ang aking maharlikang kapatid? Anong ibig mong sabihin? Natarante si Imperial Consort Wu nang marinig niya ang mga salita ni Prinsesa Chi. Kumikislap ang mga mata niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang maliit na babae. Mabuti para sa kanya na maglaro ng ilang mga tricks sa Imperial Harem. Gayunpaman, pagdating sa pagpatay sa isang tao, lalo na sa nakaraang emperador, talagang natatakot siya at nagkasala. Noong panahong iyon, kung hindi dahil sa mga pagbabanta, babala at panlilin lang ni Wu Yan, hindi siya maglalakas loob na gawin ito. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Alam ng lahat na namatay ang dating emperador dahil sa sakit. Hindi mo alam kung kailan ka nasa labas ng pass. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong sa mga imperial physicians. Sabi ni Imperial Consort Wu. Ngunit, ang iyong ama, ang ating Wu Shangshu, ay hindi nagsabi ng ganyan, sabi ni Prinsesa Chi kay Imperial Consort Wu. Pagkatapos, tumabi siya at pinayagan si Imperial Consort Wu na tumingin sa likuran niya. Sa sandaling ito lamang natuklasan ng Noble Consort Wu na may isa pang tao sa likod ni Prinsesa Chi. Gayunpaman, ang taong iyon ay hindi gumawa ng anumang paggalaw kanina, kaya hindi niya ito natuklasan. Sa sandaling ito lamang siya napansin ni Noble Consort Wu pagkatapos tumabi si Prinsesa Chi. Tumalon ang puso ni Imperial Consort Wu nang marinig niya ang mga salita ni Prinsesa Chi. Siya ay likas na nagkaroon ng masamang pakiramdam. Habang tinitignan niya ang figurang iyon, parang mas pamilyar siya. Dagdag pa sa mga salita ni Prinsesa Chi, naisip niya ang isang tiyak na posibilidad. Isang posibilidad na nagpapanik sa kanya. Kilala mo siya, iyan ang iyong ama, ang aming Wu Shangshu. Nakita ni Princess Chi ang pagbabago sa ekspresyon ng Imperial Consort Wu at direktang sinabi. Kabanata 2773. Bakit siya nandito? Tanong ni Imperial Concubine Wu. Tapos, nagbago ang ekspresyon niya. Nahuli mo siya. Siyempre, sabi ni Wang Feng. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob? Alam mo ba kung sino siya? Naglakas loob ka ba talagang mahuli siya? Tumingin si Imperial Concubine Wu kay Wang Feng at nagtanong. Siyempre alam ko kung sino siya. I even dared to catch you, so what's the point of catching him? Sabi ni Wang Feng. Hindi nakaimik si Imperial Concubine Wu. Tama, siya ang Empress Dowager ng Lu Dynasty. Ang taong ito ay talagang naglakas loob na pumasok sa harem upang mahuli siya. Parang hindi naman big deal na makahuli ng isa pang ministro. Inutusan ka ba ni Prinsesa Chi na gawin ito? Tumingin si Imperial Concubine Wu kay Prinsesa Chi at nagtanong. Sa kanyang opinyon, tanging si Prinsesa Chi lamang ang may lakas ng loob at dahilan para gawin ito. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa nakaraang emperador. Ano ang nangyayari? Tanong ni Wang Feng. Gayunpaman, hindi sinagot ni Imperial Concubine Wu ang tanong ni Wang Feng. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap kay Wang Feng. I advise you not to be fooled by her. Bagamat siya ang prinsesa ng Lu Dynasty, siya ay may asawa na. Wala siyang kapangyarihan sa Lu Dynasty. Kung may mangyari talaga, hindi kanya mapoprotektahan. Sa oras na iyon, ang magiging malas ay ikaw. I said, you don't need to worry about this. This is my own matter. Walang pakialam na sabi ni Wang Feng. Dapat mong pag-usapan ang nakaraang emperor. Sinabi sa amin ng iyong ama,
si Wu Xiangshu, na pinatay mo ang dating emperador. Totoo ba iyon? Kalokohan. Guilty na sigaw ni Imperial Concubine Wu. Labis ang paghanga sa akin ng dating emperador. Mahal na mahal ko siya. Paano ko siya papatayin? Hindi ko sinabi iyon. Ang iyong ama ang nagsabi, sabi ni Huang Feng. Hindi ako naniniwala sa iyo. Nagsisinungaling ka sa akin. Umiling si Imperial Concubine Wu. Hindi siya naniniwala na pagtataksilan siya ng kanyang ama. Bukod dito, kumilos siya laban sa dating emperador dahil nakinig siya sa kanyang ama. Speaking of which, ang kanyang ama ang tunay na may kasalanan sa likod ng bagay na ito. Hindi ka naniniwala sa akin. Pagkatapos ay gigisingan ko siya at hahayaan mong harapin ang isa't isa, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, ginaisang ni Huang Feng si Wu Yan. Natarante si Wu Yan na nagmulat ng kanyang mga mata. Ngayon lang niya nadiskubre na wala na siya sa sarili niyang tirahan. Ang taong iyon ay talagang napakamaparaan. Inilabas siya ng walang nakakapansin. Sa pag-iisip nito, lalo pang lumakas ang takot ni Wu Yan kay Huang Feng. Ang lakas ni Huang Feng ay napakalakas na. Hindi niya naiintindihan. Maari siyang pumasok at umalis sa sariling tirahan na parang walang tao. Hanggat naroon si Huang Feng, hindi siya magiging ligtas. Ama, habang iniisip ni Wu Yan ang kanyang kaligtasan, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses. Tumingin si Wu Yan sa direksyon ng boses at nakita ang isang pamilyar na figure. Nang makita niya ang figurang iyon, nanginig si Wu Yan. Bakit ka nandito? Tumingin si Wu Yan sa kanyang anak at nagtanong. Pagkatapos noon, nakita ni Wu Yan ang mahinang ngiti ni Huang Feng. Naalala niya noon na bago siya mawalan ng malay, sinabi ni Huang Feng na huhulihin niya ang kanyang anak na babae at hahayaan silang magharap sa isa't isa. Noong panahong iyon, talagang kinakabahan at natatakot si Wu Yan dahil alam ng kanyang anak ang katotohanan. Kung talagang nahuli ni Huang Feng ang kanyang anak, malaki ang posibilidad na malantad siya. Sa simula, may pag-asa pa si Wu Yan. Naisip niya na ang palasyo ng imperial ay mas mabigat na binabantayan kaysa sa kanyang tirahan. Kahit na napakalakas ni Huang Feng, maaaring hindi siya makalusot sa palasyo ng imperial. At saka, mas nahirapan siyang maglabas ng tao. Sa makatuwid, kahit na si Wu Yan ay labis na kinakabahan at natatakot, hindi niya piniling sabihin ang totoo. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagkislot. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Wu Yan na makikita ang kanyang anak sa sandaling magising siya. Tumangala siya sa langit at nakita niyang ilang sandali pa lang ay nahimete na siya. Sa napakaikling panahon, talagang matagumpay na nakalusot si Huang Feng sa palasyo ng imperial at nailabas pa ang kanyang anak na babae. Ito ay masyadong hindi maisip. Gaano kalakas si Huang Feng? Ang puso ni Wu Yan ay naguguluhan. Sila ang nakahuli sa akin. Itinuro ni Imperial Concubine Wu sina Huang Feng at Princess Qi at sinabing, "Tama na, stop reminiscing about the past. Dinala kita dito para magkaharap kayo, hindi para maalala nila ang nakaraan." Prangka silang pinutol ni Huang Feng. "Wu Yan, sinabi mo na ang yumaong emperador ay nilason hanggang sa mamatay ng iyong anak. Mali ba ang naalala ko? Ikaw naman ang nagsabi niyan di ba?" Panipi. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, nakonsensya si Wu Yan at ayaw magsabi ng anuman. Gayunpaman, nang makita niya ang nagbabala na tingin ni Huang Feng, naalala ni Wu Yan ang pakiramdam na mas masahol pa sa kamatayan na dinala sa kanya ni Huang Feng. Agad niyang naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. "Bakit wala kang sinasabi? Gusto mo pa bang maranasan ang pakiramdam na iyon?" Patuloy na tanong ni Huang Feng. Nagulat si Wu Yan at mabilis na sinabi, "Tama, ako ang nagsabi niyan. Ang yumaong emperador ay pinatay nga ni Imperial Concubine Wu. Wala itong kinalaman sa akin." Tumingin si Huang Feng kay Imperial Concubine Wu at nakita niyang nakatingin siya kay Minister Wu nang may dilat na mga mata at parang hindi naniniwala. "Imperial Concubine Wu, narinig mo rin. Ang tatay mo ang nagsabi. Sabihin mo sa akin, pinatay mo ba ang yumaong emperador?" Tanong ni Huang Feng. "Pinatay niya siya." Nagmamadaling sabihin ni Wu Yan. Dahil napagpasyahan niyang isakripisyo ang kanyang anak, hindi na siya nagpigil at sinabing, "Nilaso niya ang yumaong emperador at hiniling sa akin na ilihim ito para sa kanya." Lalong nanlaki ang mga mata ni Imperial Concubine Wu. Gulat na tinitigan niya ang ama na para bang hindi niya ito kilala. Dati, nang sabihin sa kanya ni Huang Feng na sinabi ng kanyang ama na pinatay niya ang yumaong emperador,
hindi ito pinaniwalaan ni Imperial Concubine Wu. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay isang estranghero habang ang kanyang ama ay kanyang pamilya. Natural na mas nagtiwala siya sa kanyang ama. Akala niya ay sinusubukan ni Huang Feng na maghasik ng hindi pagkakasundo sa pagitan niya at ng kanyang ama. Gayunpaman, ngayong narinig na niya ang mga salita ng kanyang ama sa sarili niyang mga tenga, alam niyang hindi nagsisinungaling si Huang Feng sa kanya noon. Talagang pinagtaksilan siya ng kanyang ama at itinulak ang lahat ng sisi sa kanya. Dahil dito, naramdaman ni Imperial Concubine Wu ang pagtataksil. Isa pa, iyon ang pakiramdam na pinagtaksilan ng taong pinagkakatiwalaan niya ng lubos. Ang pakiramdam na ito ay naging dahilan para hindi siya komportable. Parang hindi na niya kilala ang kanyang ama. "Don't talk. I'm asking Imperial Concubine Wu," sabi ni Huang Feng kay Wu Yan. Pagkatapos ay tumingin muli siya kay Imperial Concubine Wu at nagtanong, "Imperial Concubine Wu, mayroon ka bang sasabihin? Pinatay mo ba talaga ang yumaong emperador?" Panipi, magsasalita pa lang sana si Imperial Concubine Wu nang makita niya ang babala sa mga mata ng kanyang ama. Naunawaan ni Imperial Concubine Wu ang kahulugan sa kanyang mga mata. Nais niyang huwag itong magsalita ng walang ingat at pasanin ang lahat ng responsibilidad at isakripisyo ang sarili para protektahan siya. Gayunpaman, dahil naiintindihan niya ang kahulugan sa kanyang mga mata, nalungkot si Imperial Concubine Wu. Nais niyang hindi niya maintindihan ang kahulugan ng mga mata nito. Kabanata 2774. Si Imperial Concubine Wu, na nagdadalamati pa rin, ay agad na nakaramdam ng hinanakit mula sa kaibuturan ng kanyang puso nang makita niya ang tingin sa mga mata ng kanyang ama. Bakit ko nilason hanggang kamatayan ang dating emperador? Hindi kaya dahil sa sulsol ng tatay ko? Hindi ba dahil gusto kong protektahan ang aking ama? Kung hindi, bakit ko gagawin iyon? Kung tutuusin, ang dating emperador ay palaging maganda ang pakikitungo sa akin at nakaramdam ako ng labis na pagkakasala sa ginawa kong iyon. Ngunit ano ang nangyari sa huli? Sa huli, pinagtaksilan siya ng kanyang ama ng walang kaunting pag-aalinlangan at nais niyang sagutin ang lahat ng sisihin. Alam na alam ni Imperial Concubine Wu ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Sa sandaling inamin niya ang bagay na iyon, hinding-hindi siya bibitawan ni Prinsesa Chi. Higit pa rito, ang kanyang bagay ay patuloy na kakalat at ang kanyang reputasyon ay masisira sa loob ng daan-daang taon. Pagkatapos ng lahat, ang pagpatay sa isang emperor ay hindi isang bagay na madalas mangyari at hindi ito isang bagay na maaaring tanggapin ng mga tao. Mag-iiwan ito ng masamang reputasyon sa loob ng libu-libong taon. Sa pag-iisip nito, lalong lumakas ang sama ng loob sa puso ni Imperial Concubine Wu at naisipan pa niyang lumaban hanggang kamatayan. "Nilason ko hanggang kamatayan ang dating emperador." Mabangis na sabi ni Imperial Concubine Wu na may mabangis at determinadong ekspresyon. Nang marinig ang mga salita ni Imperial Concubine Wu, nagulat si Prinsesa Chi. Hindi niya inaasahan na si Imperial Concubine Wu ang may kasalanan. Bagamat hindi niya gusto si Imperial Concubine Wu, hindi niya akalain na siya pala ang may kasalanan. Pagkatapos ng lahat, si Imperial Concubine Wu ay may magandang relasyon sa kanyang maharlikang kapatid at ang kanyang maharlikang kapatid ay nagtrato kay Imperial Concubine Wu. Walang dahilan si Imperial Concubine Wu para patayin siya. Gayunpaman, ngayong inamin na ito mismo ni Imperial Concubine Wu, wala nang pagpipilian si Prinsesa Chi kundi paniwalaan ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang maliit na bagay. Kung hindi ginawa ni Imperial Concubine Wu, hindi niya ito aaminin. Nang marinig ni Wu Yan ang mga salita ng kanyang anak, hindi siya nakonsensya sa halip ay gamaan ang loob. Talagang natatakot siya na ilantad siya ni Imperial Concubine Wu. Kung ganoon nga, hindi siya makakaalis sa lugar na ito ng buhay ngayon. Ngayong sinagot na ni Imperial Concubine Wu ang bagay na ito, wala nang dahilan si Prinsesa Chi para atakihin siya. Ang kanyang buhay ay maaaring ituring na naligtas. Para naman kay Imperial Concubine Wu, walang pakialam si Wu Yan. Matagumpay niyang nakuha ang buong dinastiyang Lu. Walang silbi si Imperial Concubine Wu. Ang kanyang kamatayan ay wala. Bagamat nakakalungkot na namatay ang isang anak na babae, sa puso ni Wu Yan, ang kapangyarihan at ang kanyang sariling kaligtasan ay halatang mas mahalaga. Kaya naman naawa lang siya at hindi niya naramdaman na may mali dito. "Narinig mo rin di ba? She really did it. Wala namang kinalaman sa akin.
Inosente ako. Sinabi ni Wu Yan kina Prinsesa Qi at Huang Feng, lubos akong tapat sa dinastiyang Lu at sa yumaong emperador. Bagamat nakagawa ako ng ilang pagkakamali, hindi nila ginagarantiyahan ang kamatayan. Prinsesa Qi, mangyaring palayain ako. Hanggat makakatakas siya, naniniwala si Wu Yan na tiyak na magkakaroon siya ng paraan upang maalis sina Princess Qi at Huang Feng. Gaano man kalakas si Huang Feng, wala itong silbi. Sinabi na mas madaling umiwas sa isang palaso kaysa sa depensa laban sa isang nakatagong palaso. Kahit na hindi niya matalo si Huang Feng sa isang direktang paghaharap, mayroon pa rin siyang ibang mga pamamaraan. Pare, hindi ka ba masyadong nagmamadali? Si Imperial Concubine Wu ay nagsalita bago pa man makapagsalita si Prinsesa Qi. Nang makita niyang hindi na makapaghintay si Wu Yan na putulin ang lahat ng relasyon sa kanya, lalong lumalim ang pagkamuhi niya kay Wu Yan. Nang marinig ni Wu Yan ang mga salita ng kanyang anak at makita ang ekspresyon nito, bigla siyang nakaramdam ng masamang pakiramdam. Totoo na nilason ko hanggang kamatayan ang yumaong emperador. Gayunpaman, si Minister Wu ang nagbigay sa akin ng lason. Siya rin ang humiling sa akin na lasunin siya. Oo nga, kinausap muli ng Imperial Concubine na si Wu sina Prinsesa Qi at Huang Feng di nagtagal matapos ang masamang pakiramdam na bumangon sa puso ni Wu Yan. Nagbubuga ka ng kalokohan. Galit na galit si Wu Yan. Hindi niya inaasahan na ganoon kadesperado si Imperial Concubine Wu. Hindi lamang niya inamin na nilason niya hanggang sa mamatay ang yumaong emperador, ipinagbili pa niya ito. Halata na gusto niyang mapahamak kasama niya. Don't listen to her. She has already gone mad. Sinabi ni Wu Yan kina Prinsesa Qi at Huang Feng. Hanggat hindi naniniwala sina Princess Qi at Huang Feng kay Imperial Concubine Wu, magiging maayos siya. Nabaliw ako. Kung nabaliw man ako, lahat ng ito ay dahil sayo. Ang Imperial Concubine na si Wu ay ganap na nakipagtalo sa kanyang ama. Dahil walang pakialam ang kanyang ama sa kanyang nararamdaman at sa kanyang sitwasyon, kaya hindi na niya kailangang isaalang-alang ang sitwasyon ng kanyang ama. Kung kailangan niyang mamatay, magkakasamang mamamatay ang lahat. Bakit niya ginawa iyon? Tanong ni Huang Feng kay Imperial Concubine Wu. Dahil natalo siya sa laban. Nais ng yumaong emperador na alisin siya sa kanyang posisyon, ngunit ayaw niyang umalis sa kanyang posisyon. Nagpatuloy si Imperial Concubine Wu, higit pa rito, may isa pang napakahalagang bagay. Dahil sa bagay na iyon, ang yumaong emperador, na gusto lamang siyang tanggalin sa kanyang posisyon, ay may intensyon na patayin siya. Dahil din sa alam niyang gusto siyang patayin ng yumaong emperador kaya siya gumawa ng unang hakbang at unang pinatay ang yumaong emperador. You're spouting nonsense. I didn't. Ikaw ang pumatay sa yumaong emperador. Wala itong kinalaman sa akin. Loko kang babae, baka baliw ka. Galit na si Wu Yan sa galit. Hindi niya inaasahan na si Imperial Concubine Wu ay magiging masinsinan sa kanyang pag-amin. Gusto niya talagang patayin siya. Pag-isipan mong mabuti. Kung mamatay ako, matatapos ang Wu family natin. Binalaan ni Wu Yan. Ang Imperial Concubine na si Wu. Anong kinalaman niyan sa akin? Sinabi ni Imperial Concubine Wu na may pagkadismaya, nung pinagtaksilan mo ako, hindi ko na inisip ang sarili ko bilang anak mo. Akala ko ang sarili ko ay miyembro ng Wu family. Ang Imperial Concubine Wu ay talagang karapat-dapat na mabuhay sa harem. Higit pa rito, nagawa niyang manalo laban sa napakaraming concubines at nasiyahan sa pabor ng yumaong emperador. Ang ganitong uri ng pagiging mapagpasyahan at kasamaan ay hindi isang bagay na maihahambing sa isang ordinaryong tao. Ikaw, itinuro ni Wu Yan ang Imperial Concubine na si Wu at nawala ng masabi. Hindi niya inasahan na si Imperial Concubine Wu ay magiging mapagpasyahan. Ano ang dahilan kung bakit gusto siyang patayin ng aking maharlikang kapatid? Naguguluhang tanong ni Prinsesa Qi. Alam ni Prinsesa Qi na malaki ang tiwala ng kanyang maharlikang kapatid kay Wu Yan at lubos siyang pinahahalagahan. Sa makatuwid, kahit na matalo si Wu Yan sa front lines, hindi niya kikitil ang kanyang buhay. Sa karamihan, tatanggalin lang niya ito sa kanyang posisyon. Sa makatuwid, si Prinsesa Qi ay labis na nag-usisa sa sinabi ng Imperial Concubine Wu. Ano ang dahilan kung bakit gusto siyang patayin ng kanyang maharlikang kapatid kahit na ano? Muling tumingin si Wu Yan kay Imperial Concubine Wu na may nagbabala na tingin. Alam niyang kapag nabunyag na ang bagay na iyon,
tiyak na hindi siya patatawarin ni Prinsesa Chi. Kapag dumating ang oras na iyon, patay na talaga siya. Gayunpaman, kumilos si Imperial Concubine Wu na parang hindi niya nakita ang kanyang tingin. Sa halip, tumingin siya kay Prinsesa Chi at nagtanong, may kinalaman sa iyo ang bagay na iyon. May kinalaman sa akin. Lalong naguluhan si Princess Chi. Pagkatapos, tila may naisip siya at tumingin kay Imperial Concubine Wu nang may dilat na mga mata. Sinabi niya, maaaring ito ay nauugnay sa alyansa ng kasal. Tama na yan. Tumango si Imperial Concubine Wu at sinabing, tungkol ito sa alyansa ng kasal. Sa katunayan, nang dumating ang mga sugo mula sa Wind Absolute Country, hindi nila inisip ang tungkol sa alyansa ng kasal. Si Minister Wu ang nagpaalala sa kanila. Sa makatuwid, lahat ito ay salamat kay Minister Wu na ikinasal ka sa Wind Absolute Country. Kabanata 2775. Ano sabi mo? Tumingin si Princess Chi kay Imperial Consort Wu na may gulat na ekspresyon at nagtanong, sinasabi mo na siya ang may pukanan nito. Hindi mapigilan ni Prinsesa Chi na mabigla. Palagi niyang iniisip na ang espesyal na sugo mula sa Wind Absolute Country ay humiling ng isang alyansa sa kasal dahil sa kanilang sariling mga ideya. Tungkol naman sa Great Lu Empire, napilitan silang sumang-ayon sa alyansa ng kasal dahil sunod-sunod silang natalo at walang kumpiyansa na makipag-ayos. Bilang biktima ng bagay na ito, bagamat hindi nagalit si Prinsesa Chi sa kanyang maharlikang kapatid, wala siyang kahit kaunting magandang impresyon sa alyansang ito ng kasal. Masasabi pa nga na labis siyang naiinis dito. Sinumpa niya ang taong nagmungkahi nito ng maraming beses sa kanyang puso. Gayunpaman, alam din niyang hindi na mababago ang bagay na ito. Ang Wind Absolute Country ay masyadong malakas at ang kanilang Great Lu Empire ay walang paraan upang labanan. Maaari lamang nilang tanggapin ang alyansang ito ng kasal at maaari lamang siyang maging biktima ng bagay na ito at ikakasal sa Wind Absolute Country. Dati, palaging iniisip ni Prinsesa Chi na ang bagay na ito ay pinag-isipan ng mga tao mula sa Wind Absolute Country. Nais din nilang gamitin ang pagkakataong ito para ipahiya ang Great Lu Empire. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na isang tao mula sa Great Lu Empire ang sangkot sa bagay na ito. Bukod dito, si Wu Yan, isang ministro na may mataas na posisyon sa Great Lu Empire. Sa sandaling marinig niya ang balitang ito, ang pagkasuklam ni Prinsesa Chi kay Wu Yan ay umabot na sa pinakamataas. Masasabing ang mungkahi ni Wu Yan ang nagtulak sa kanya sa isang sitwasyong hindi na mababawi. Naiisip niya kung gaano kalungkot ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kung ikakasal siya sa Wind Absolute Country. Kung hindi dahil sa biglaang pagsulpot ni Huang Feng, maaaring namatay siya sa katandaan sa labas ng Great Lu Empire. Bukod dito, kahit na siya ay namatay, hindi siya makakagawa ng kahit isang hakbang sa Great Lu Empire. Paano magiging masaya si Prinsesa Chi kapag naisip niya kung paanong hindi na siya makakabalik sa kanyang bayan sa buong buhay niya at mamamatay lamang siya sa labas ng Great Lu Empire? Sa makatuwid, pagkatapos marinig ang mga salita ni Imperial Consort Wu, pinandilatan ni Prinsesa Chi si Wu Yan na may nagniningas na mga mata. Gusto niyang pira-piraso siya ngayon. Tama, siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang Imperial Concubine na si Wu ay nag-ingat na sa hangin. Sinabi niya lahat ng nalalaman niya. Noon, nang ang mga espesyal na sugo ng Wind Absolute Country ay dumating sa Great Lu Dynasty, hindi nila kaagad binisita ang yumaong emperor. Sa halip, palihim nilang pinuntahan itong Wu Xiangshuo at binigyan siya ng maraming bagay. Noong una, ang mga espesyal na sugo ng Wind Absolute Country na iyon ay nais lamang na maunawaan ang totoong sitwasyon ng dakilang dinastiyang Lu sa totoong sitwasyon ng dinastiyang Lu, upang maunawaan nila ang tunay na sitwasyon ng dinastiyang Lu, negosasyon at magkaroon ng mas maraming hakbangin ngunit hindi nila inaasahan na ang Wu Xiangshuo na ito ay hindi lamang nagsabi sa mga espesyal na sugo ng dakilang dinastiyang Lu tungkol sa sitwasyon ng dakilang dinastiyang Lu, iminungkahi din niya na sila ay magmungkahi ng isang alyansa ng kasal, at ang tao ng alyansa ng kasal ay ikaw. Galit na galit si Prinsesa Chi kaya namula ang kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim habang galit na nakatingin kay Wu Yan. Kaya, nang maglaon, nang ang mga espesyal na sugo ng Wind Absolute Country ay nakikipag-usap, hindi sila nababalisa dahil alam nila ang aktwal na sitwasyon ng dakilang dinastiyang Lu. Bukod dito, nag-propose pa sila ng isang alyansa ng kasal sa pangunahing bulwagan.
Ang lahat ng ito ay salamat sa Wu Xiangxiu na ito, patuloy ni Imperial Concubine Wu. Wu Yan, matandang bastard. Nagngangalit si Prinsesa Qi kay Wu Yan. Kung totoo ang sinabi ni Imperial Concubine Wu, hindi nag-alinlangan si Prinsesa Qi na gustong patayin ng kanyang maharlikang kapatid si Wu Yan pagkatapos malaman ang tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga aksyon ni Wu Yan ay itinuturing na pagtataksil. Ito ay dahil sa kanyang pagkakanulo kaya ang dakilang dinastiyang Lu ay nasa isang mas passive na posisyon. Bukod dito, alam din ni Prinsesa Qi na ang kanyang maharlikang kapatid ay palaging nagkasala tungkol sa alyansa ng kasal. Sa huli, hindi man lang siya naglakas loob na harapin siya. Higit pa rito, alam din ni Prinsesa Qi na ang kanyang maharlikang kapatid ay isang napaka-ambisyosong emperador at gustong maging isang matalinong emperador. Sa huli, nangyari ang usapin ng alyansa ng kasal. Isa itong malaking kahihiyan sa sinumang emperador. Nai-imagine ni Prinsesa Qi kung gaano katindi ang naramdaman ng kanyang maharlikang kapatid noong panahong iyon. Sa makatuwid, ito ay tiyak na dahil dito na hindi niya sinisi ang kanyang maharlikang kapatid sa kanyang puso. Ito ay dahil alam niyang hindi rin maganda ang pakiramdam ng kanyang maharlikang kapatid sa puso nito. Kung tutuusin, mas miserable pa siya kaysa sa kanya. Tiyak na hindi niya kusang loob ang desisyong ito. Kaya, naniwala si Prinsesa Qi na nang malaman ng kanyang kapatid na imperial na si Wu Yan ang nasa likod ng lahat ng ito, lubos niyang naiisip kung gaano kaput ang kanyang kapatid na imperial kay Wu Yan. Hindi naman magiging kakaiba para sa kanya na gustong patayin si Wu Yan. Nang malaman ni Wu Yan na gusto siyang patayin ng dating emperador, tiyak na hindi siya uupo at hihintayin ang kanyang kamatayan. Sa makatuwid, inutusan niya ang imperial concubine na si Wu na lasunin ang dating emperador. Sa paliwanag ni Imperial Concubine Wu, naging makabuluhan ang lahat. Sa makatuwid, hindi pinagdudahan ni Prinsesa Qi ang mga salita ni Imperial Concubine Wu. Baliw kang babae ka, nagmura si Wu Yan sa galit. Gayunpaman, hindi niya minumura si Prinsesa Qi kundi ang sarili niyang anak. Alam niyang tiyak na hindi siya bibitawan ni Prinsesa Qi pagkatapos niyang malaman ang lahat ng ito. Baka hindi niya matakasan ang kasawian niya ngayon. Nang maisip niya ito, si Wu Yan ay galit na galit at nawala ng pag-asa. Noon, inutusan ko ang sugo mula sa Wind Absolute Country na patayin ka. Kung mananatili si Prinsesa Qi sa Imperial Palace, makakalimutan mong maging Empress ng comfortable. Tinuro ni Wu Yan ang kanyang anak at sinabing, sa sandaling ito, wala nang mag-ama sa kanilang dalawa. Sila ay ganap na bumagsak. Higit pa rito, alam mo ang tungkol sa bagay na ito at inaprubahan mo ito noong ikaw ay naging empress. Bakit? Sinusubukan mo bang itulak ang lahat ng sisihin sa akin ngayon? Ikaw ba ay isang mabuting tao? Panipi, hindi ako mabuting tao. Pinatay ko ang dating emperador. Binitawan ko na siya, kahit ang kamatayan ay hindi mapapawi ang aking mga kasalanan. Si Imperial Concubine Wu ay tumili ng baliw. You made me lason my own husband for your own sake. Alam mo ba kung gaano kahirap ang puso ko nitong mga nakaraang araw? Parehong nakita ni Huang Feng at Princess Qi na ang baliw na ekspresyon sa mukha ni Imperial Concubine Wu ay hindi peke. Siya ay tunay na desperado at nawalan ng pag-asa. Makikitang may nararamdaman pa rin siya para sa dating emperador sa kanyang puso. Ang Imperial Concubine na si Wu ay maaaring nakakaramdam ng kakilakilabot na ang kanyang sariling asawa ay nalason hanggang sa mamatay dahil sa kanyang sariling ama. Hindi pinagdudahan ni Prinsesa Qi ang damdamin ni Imperial Concubine Wu para sa dating emperador. Pagkatapos ng lahat, alam niya na medyo nakipag-ugnayan siya kay Imperial Concubine Wu sa Imperial Palace at alam niya kung anong uri ng tao si Imperial Concubine Wu. Kahit na hindi siya pinakitunguhan ni Imperial Concubine Wu at sa iba pang concubine, mayroon pa rin siyang nararamdaman para sa dating emperador. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi lubos na makapaniwala si Prinsesa Qi kay Wu Yan nang sabihin niyang nilason ni Imperial Concubine Wu ang dating emperador hanggang sa mamatay. Ginawa ko yun para sa iyo at para sa buong Wu family. Galit na umungol si Wu Yan. Napakalinaw ni Wu Yan na kapag bumagsak siya mula sa kapangyarihan, ang buong Wu family ay matatapos. Ang Imperial Concubine na si Wu, na nasa harem, ay hindi mabubuhay ng comfortable kung wala ang suporta ng Wu family. Gayunpaman, ang mababaw na babaeng ito ay tila hindi naiintindihan ito.
Kabanata 2776. Para sa akin, haha, tumikim si Imperial Concubine Wu. Ipagkanulo mo ba ako sa isang kisap mata para sa akin? Panipi, malinaw, si Imperial Concubine Wu ay labis na nalungkot sa pagtataksil ng kanyang ama. Wala na siyang tiwala sa ama. Kahit anong sabihin niya, hindi siya maniniwala. Mahaba ang buhok, maikli ang paningin. Galit na galit si Wu Yan. Malinaw, sa ganoong passive na sitwasyon, naramdaman ni Wu Yan na sa pamamagitan lamang ng pagsasakripisyo sa Imperial Concubine na si Wu ay mapoprotektahan niya ang kanyang sarili at ang Wu family na nasa likuran niya. Ito ang paraan na may pinakamababang presyo. Gayunpaman, malinaw na hindi ito naiintindihan ni Imperial Concubine Wu. Sa halip, pinili niyang lumaban hanggang kamatayan at isiniwalat ang lahat tungkol sa kanyang sarili. Walang pakialam si Imperial Concubine Wu sa mga sumpa ng kanyang ama. Mula nang marinig niya ang pagtataksil sa kanya ng kanyang ama, patay na ang kanyang puso. Kahit paano siya pinagalitan ni Wu Yan ngayon, wala siyang pakialam. Sige, dahil malinaw na ang lahat, tawagin natin itong gabi, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos, nawalan ng malay si Huang Feng kina Wu Yan at Imperial Concubine Wu. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Prinsesa Qi kay Huang Feng. Ibabalik kita sa palasyo, sabi ni Huang Feng. Tipunin ng mga ministro bukas at ipahayag ang usapin ng yumaong emperador sa publiko. Sa parehong oras, sabihin sa kanila ang lahat ng ginawa ni Wu Yan. Bumalik sa palasyo, bumilis ang tibok ng puso ni Prinsesa Qi nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng. Mula nang umalis siya sa palasyo, naisip ni Prinsesa Qi na bumalik sa palasyo ng higit sa isang beses. Gayunpaman, bago niya nakilala si Huang Feng, si Prinsesa Qi ay pesimista sa bagay na ito. Ito ay dahil alam niya na napakahirap para sa kanya na bumalik sa palasyo kung saan siya lumaki sa sandaling ikasal siya sa Fengju Nation. Kahit na ang pagbabalik sa Great Lu Dynasty ay magiging mahirap. Gayunpaman, nagbago ang lahat pagkatapos niyang makilala si Huang Feng. Nag-iisip si Prinsesa Qi na bumalik sa palasyo nang sundan niya si Huang Feng pabalik sa Great Lu Dynasty. Gayunpaman, alam din niya na hindi maaaring madaliin ang bagay na ito. Patay na ang kanyang kapatid at si Imperial Concubine Wu ang may huling say sa palasyo. Galit na galit sa kanya ang Imperial Concubine Wu kaya hindi siya papayag na bumalik siya. Ngayon, dahil kay Huang Feng, inimbestigahan niya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid at nakakuha ng ebidensya na si Wu Yan at Imperial Concubine Wu ay may pagkakalaban sa yumaong emperor. Ito ay malinaw na Wu Yan at Imperial Concubine Wu ay tapos na para sa wakas ay makakabalik na siya sa palasyo. Tama iyan, sabi ni Huang Feng. Bumalik ka sa dati mong tinitirhan. Bagamat ang palasyo ni Imperial Concubine Wu ay binabantayan ng husto, si Huang Feng ay maaaring pumunta at umalis ayon sa gusto niya, kahit na magsama siya ng mga tao, madali siyang makapasok sa palasyo. Si Prinsesa Qi ay natural na walang anumang pagdududa tungkol sa kakayahan ni Huang Feng. Sa makatuwid, pagkatapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, siya ay napakasaya at nasasabik. Sa wakas ay makakabalik na siya sa palasyo. Dahil sinabi iyon ni Huang Feng, tiyak na magagawa niya ito. Makalipas ang 10 minuto, nagpakita si Prinsesa Qi sa palasyo kung saan siya nakatira noon. Mukhang may naglilinis sa lugar na ito, sabi ni Huang Feng habang tinitingnan ang kapaligiran sa silid. Sa totoo lang, pagkatapos na ikasal si Prinsesa Qi, tinataka ng yumaong emperor ang lugar na dati niyang tinitirhan at pinagbawalan ang sinuman na pumasok. Isa pa, inayos niya ang mga tao na pumunta at linisin ang lugar araw-araw. Naisip ng yumaong emperor na balang araw, magagamit niya ang sarili niyang kakayahan para ibalik si Prinsesa Qi. Gayunpaman, pinayagan niya itong magpatuloy na manirahan dito. Matapos mamatay ang yumaong emperor, si Imperial Concubine Wu ang may huling say sa buong palasyo. Gayunpaman, dahil kontrolado lamang ni Imperial Concubine Wu ang palasyo sa loob ng maikling panahon, wala siyang panahon para pakialaman ang lugar ni Prinsesa Qi. Higit pa rito, sa kanyang puso, hindi na makakabalik si Prinsesa Qi sa Great Lu Empire at sa palasyo sa buhay na ito. Kaya naman, hindi siya nagmamadaling humarap sa kanyang lugar. Sa makatuwid, mayroon pa ring maglilinis sa lugar ni Prinsesa Qi. Walang sinabi si Princess Qi. Sa halip, nagpabalik-balik siya sa palasyo.
Paulit-ulit niyang hinawakan ang mga bagay at punong-puno ng alaala ang mukha niya. Noong nakaraan, palagi siyang nakatira dito. Sa oras na iyon, naramdaman niya na ang lugar na ito ay isang hola na nakakulong sa kanya. Gusto niyang makita ang labas ng mundo, kaya palihim niyang inilabas si Xiao Huan sa palasyo para tingnan. Gayunpaman, pagkatapos niyang talagang lisanin ang lugar na ito at ikasal sa Wind Extinction Nation, ang lugar na ito ang tanging pumasok sa kanyang isipan. Naalala niya ang bawat maliliit na bagay na nangyari dito sa nakaraan. Noon lang niya nalaman kung gaano niya na-miss ang lugar na ito at kung gaano niya kagusto ang lugar na ito. At ngayon, nakabalik na siya sa wakas. Sa paghawak ng mga bagay dito, pakiramdam niya ay hindi pa siya umalis sa lugar na ito. Gayunpaman, nang maisip niya ang kanyang maharlikang kapatid, nadama ni Prinsesa Chi ang kalungkutan sa kanyang puso. Maraming magagandang alaala sa kanya at sa kanyang maharlikang kapatid sa lugar na ito. Ngayon, ang mga iyon ay maaaring mga alaala na lamang. Sa tulong ni Huang Feng, bumalik siya sa lugar na ito. Gayunpaman, ang kanyang maharlikang kapatid ay wala na rito at hindi na babalik. Ayos lang. Kung alam ng iyong maharlikang kapatid na nakabalik ka ng ligtas at tinulungan mo pa siyang mahanap ang pumatay sa kanya, tiyak na matutuwa siya sa underworld. Nakikita rin ni Huang Feng ang kalungkutan sa puso ni Prinsesa Chi, kaya inaliw niya ito. Oo, tumango si Princess Chi. Gayunpaman, lahat ito ay salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi na ako makakabalik. At saka, hindi ko na mahahanap ang tunay na pumatay sa aking maharlikang kapatid. Huang Feng, salamat. Taos puso siyang pinasalamatan ni Prinsesa Chi. Sa kanyang puso, talagang labis siyang nagpapasalamat kay Huang Feng. Kung hindi dahil kay Huang Feng, wala siya kung nasaan siya ngayon. Masasabing ang hitsura ni Huang Feng ay lubos na nagpabago sa kanyang kapalaran. Muli, ngumiti si Huang Feng. Magkaibigan tayo. Natural na tutulungan kita. Magkaibigan. Medyo nadismaya si Princess Chi. Oo, magkaibigan tayo. Nang gabing iyon, nagpahinga si Prinsesa Chi at ang iba pa sa kanyang palasyo. Ang kanyang palasyo ay hindi maliit at may sapat na espasyo para sa 3 tao. Para naman kay Wu Yan at Imperial Concubine Wu, wala pa ring malay ang dalawa. Natural, wala silang anumang mga kinakailangan para sa mga kondisyon ng kanilang tirahan. Sa umaga ng ikalawang araw, ang mga ministro ng dakilang dinastiyang Lu ay nagtungo sa palasyo ng imperial upang dumalo sa korte gaya ng dati. Gayunpaman, sa oras na ito, alam na ng ilang may kaalamang tao ang tungkol sa sitwasyon ni Wu Yan. Alam na ng mga tao sa Wu residence na si Wu Yan ay nawawala at kinidnap. Gayunpaman, hindi nila siya hinanap ng may kagalakan. Sa halip, lihim silang naghanap. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Wu Yan ay espesyal. Ang bawat aksyon niya ay magkakaroon ng malaking epekto sa dakilang dinastiyang Lu. Sa makatuwid, ang mga tao sa Wu residence ay hindi nang ahas na gumawa ng labis na kaguluhan. Gayunpaman, kahit na sila ay naghahanap ng palihim, nagpadala pa rin sila ng maraming tao. Gayunpaman, ang kasalukuyang Wu Yan ay nakakaakit ng labis na atensyon. Kahit na ang Wu residence ay hindi gumawa ng isang malaking fanfare, mayroon pa ring ilang mga tao na nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Habang sila ay gulat na gulat ay hinuhulaan din nila kung sino ang gumawa nito. Sino ang may lakas ng loob na kidnapin si Wu Yan? Kabanata 2777. Gaya ng dati, bago dumating ang kanyang kamahalan, magtitipon silang 2 at 3 at magkwentuhan. Gayunpaman, ngayon, ang lakas ng tunog at intensity ng pag-uusap sa bulwagan ay halatang mas mataas kaysa dati. Bukod dito, kapag nag-uusap sila, tinitingnan nila ang lugar sa harap ng trono ng dragon paminsan-minsan. Ang lugar na iyon ay pag-aari ni Wu Yan. Nakatayo doon, kinakatawan nito ang kanyang katayuan bilang emperador ng dakilang dinastiyang Lu. Kahit sa kasalukuyang sitwasyon ng emperador ng Great Lu Dynasty, iyon ang katayuan ng emperador ng Great Lu Dynasty. Gayunpaman, kahit na malapit nang dumating ang emperador, hindi pa dumarating si Wu Yan. Bukod dito, ang paksa ng talakayan ay halos nauugnay kay Wu Yan. Totoo ba ang balitang iyan? Hindi ba masyadong hindi kapanipaniwala? Sino ang gumawa nito? Bulong ng isang ministro sa isa pang ministro sa tabi niya. Dapat totoo.
Sinulyapan ng opisyal ang upuan ni Wu Yan at sinabi sa mahinang boses, "Natanggap ko ang balitang ito noong madaling araw. Katulad mo, hindi ako nang ahas na paniwalaan ito. Gayunpaman, hindi dapat peke ang balitang ito." Hinahanap na siya ngayon ng mga gwardya at mga katulong ng Wu family sa mga lansangan. Tama, narinig ko ang tungkol dito bago ako pumunta sa Imperial Palace. Nakita ko pa ang mga gwardya ng Wu family na papunta rito. Bagamat napakaloki nila, ilang beses na akong nakapunta sa Wu Manor. Kaya naman, nakikilala ko ang mga gwardya na iyon. Ang sabi ng isa pang ministro, hindi ko talaga akalain na may maglalakas loob na gawin ito. Hindi ba sila natatakot sa kamatayan? Siguro ito ay ginawa ng mga taong iyon mula sa rebel army. Ang ministro na unang nagsalita ay nagsabi, napakamayabang nila ngayon. Nabihag na nila ang ilang lungsod. Ang pagkidnap kay Wu Xiangshu ay maaaring maging isang magandang dagok sa prestihiyo ng Imperial Court. Maaari din itong mapalakas ang moral ng mga rebelde. Hindi naman siguro. Ang ministro sa tabi niya ay umiling at sinabi, ang mga rebeldeng iyon ay kadalasang mga bumpkan. Gaano kaya sila? Hindi ko na kailangang sabihin sa iyo kung gaano kahigpit ang seguridad ng Wu Manor. Dapat alam mo lahat, paanong ang mga bumpkan na iyon ay madaling makalusot at makidnap kay Wu Xiangshu sa ilalim ng mga mata ng napakaraming gwardya. Paano sila magkakaroon ng ganoong eksperto? Panipi, ilang tao ang tumango bilang pagsang-ayon. Bagamat si Wu Yan ay natalo ng hukbong rebelde kamakailan, at ang momentum ng rebeldeng hukbo ay tumaas, mababa pa rin ang tingin nila sa mga tao mula sa hukbong rebelde. Nadama nila na hindi sila presentable, na sila ay mga bumpkan na walang magawa. Sa katunayan, bukod kay Wang Cheng, ang iba pang puwersa ng mga rebelde ay hindi katumbas ng halaga. Karamihan sa kanila ay binubuo ng mga magsasaka. Wala silang anumang pagsasanay o disiplina. Noong lumaban sila sa larangan ng digmaan, mas naging magulo. Kasabay nito, wala silang armas, baluti, at iba pa. Dahil dito, ang mga taong ito ay maayos kapag umiihip ang hangin, ngunit kapag sila ay nakatagpo ng isang atraso, sila ay madaling gumuho. Gayunpaman, iba si Wang Cheng. Dati siyang general sa hukbo ng dinastiyang Lu. Nagbasa siya ng mga libro ng militar at nagkaroon ng karanasan sa pamumuno ng hukbo sa labanan. Bilang karagdagan, mayroon siyang mahusay na mga kasanayan. Bilang karagdagan, nakatanggap siya ng maraming pondo mula sa labas ng pass. Sa makatuwid, siya ay tunay na umunlad at naging isang pinuno. Gayunpaman, kahit ganoon, hindi pa rin sineseryoso ng mga ministrong ito si Wang Cheng. Sa kanilang mga puso, si Wang Cheng ay isang mababang antas lamang na may kaunting kaalaman. Hindi siya may kukumpara sa kanila. Maaaring may kaunting kakayahan si Wang Cheng at maaaring nasa limelight sandali, ngunit sa huli, tiyak na matatalo siya ng mga ito. Ang rebeldeng hukbo ay masusupol sa huli. Hanggat makakahinga ang Imperial Court, ayos lang. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay hindi naniniwala na mayroong isang napakahusay na tao sa hukbong rebelde na malayang makapasok sa manor ni Wu Yan at matagumpay na kumidnap kay Wu Yan. Ngunit kung hindi ang rebeldeng hukbo ang gumawa nito, sino kaya ito? Sa ating dinastiyang Lu, maliban sa hukbong rebelde, sino pa ang may sama ng loob kay Wu Xiangshu at may lakas ng loob na gawin ito? May nagdududang tanong. May iniisip ako. Sa sandaling ito, nag-aalangan ang isa sa mga ministro. WHO. Napatingin ang lahat sa kanya at naghihintay ng sagot niya. Prinsesa Chi. Mabagal na sabi ng taong iyon. Prinsesa Chi. Imposible naman yun, di ba? Nagulat ang lahat at nadama na imposible ito. Sa katunayan, may lakas ng loob si Prinsesa Chi na salakayin si Wu Yan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang katayuan ay mas marangal kaysa kay Wu Yan. Bagamat may asawa na siya, naging prinsesa pa rin siya. Bukod dito, ang taong namamahala sa pakikipag-ayos sa Wind Nation ay si Wu Yan. Sa makatuwid, normal para kay Prinsesa Chi na makaramdam ng sama ng loob kay Wu Yan dahil sa hindi niya maayos na pakikipag-ayos. Higit pa rito, alam ng lahat na walang magandang relasyon sina Princess Chi at Imperial Concubine Wu. Sa makatuwid, natural na wala siyang magandang impresyon kay Wu Yan. Gayunpaman, kahit na si Prinsesa Chi ay may motibo at dahilan para gawin ito, wala siyang kakayahang gawin iyon. Si Prinsesa Chi ay isang babae sa simula at walang gaanong kakayahan.
Ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng marangal na katayuan ay dahil sa kanyang katayuan bilang isang prinsesa. Higit pa rito, ang kanyang katayuan sa Imperial Palace ay hindi pangkaraniwan dahil sa pagmamahal ng nakaraang emperador sa kanya. Ngayong pumanaw na ang dating emperador, wala nang susuporta sa kanya. Talagang hindi madali para sa kanya na magkaroon muli ng isang pambihirang katayuan. Sa kasalukuyang kakayahan ni Princess Chi, talagang imposible para sa kanya na tahimik na pumuslit sa Wu residence at kidnapin si Wu Yan. Pakiramdam ko posible ito. Nagpatuloy ang ministro na kakabanggit lang ng pangalan ni Prinsesa Chi, nagbalik na si Prinsesa Chi sa Imperial Court. Alam mo ba ang tungkol dito? Noong siya ay nasa hangganan, malamang na alam niya na ang dating emperador ay namatay at na ang bagong emperador ay hindi nagustuhan sa kanya. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong mga kalagayan, bumalik pa rin siya sa Imperial Court nang walang pag-aalinlangan. Hindi ako naniniwala na hindi siya gumawa ng anumang paghahanda. Panipi, walang imak ang iilan sa tabi niya at nakinig ng mabuti. Dapat malaman ng lahat kung gaano kamahal ang yumaong emperor kay Prinsesa Chi. Higit pa rito, ang yumaong emperor ay walang pagpipilian kundi ang pakasalan si Prinsesa Chi sa isang malayong lugar. Siguradong nakonsensya siya. Sa mga ganoong sitwasyon, normal lang na magpadala ang yumaong emperor ng ilang mga eksperto upang samahan at protektahan si Prinsesa Chi. Nagpatuloy ang taong iyon, hindi alam ng mga tagalabas na tulad natin kung gaano karaming mga eksperto ang lihim na inalagaan ng imperial family at kung hanggang saan. Mahirap sabihin kung may mga napakakapangyarihang eksperto na ipinadala upang protektahan si Princess Chi. Kung ganoon nga ang kaso, hindi ganoon katakataka para kay Princess Chi na may mga eksperto sa kanyang tabi. Bagamat hindi siya makakapasok sa Wu residence, ang kanyang mga bantay ay maaaring makapasok. Kabanata 2778. Natahimik ang lahat. Noong una, inisip ng lahat na ang bagay na ito ay walang kinalaman kay Prinsesa Chi. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ng opisyal na ito, ang kanilang mga naunang iniisip ay nayanig. Tama, kitang-kita sa lahat ang pagmamahal ng yumaong emperor para kay Prinsesa Chi. Higit pa rito, ang yumaong emperor ay walang pagpipilian kundi ang pakasalan si Prinsesa Chi sa Wind Nation. Sa makatuwid, ang yumaong emperor ay dapat na nadama na nagkasala kay Prinsesa Chi. Sa ilalim ng dalawang kondisyong ito, hindi nakakagulat na ang yumaong emperor ay magtatalaga ng mga eksperto upang protektahan si Prinsesa Chi. Gayunpaman, kahit na si Prinsesa Chi ay may ganoong uri ng kakayahan, bakit niya gagawin iyon? Dahil lang sa ilang mga nakaraang sama ng loob. May nagtanong, bago nagpakasal si Princess Chi, wala siyang magandang relasyon kay Imperial Concubine Wu at sa Wu family. Gayunpaman, ang Imperial Concubine na si Wu ay ina na ngayon ng emperador ng dakilang dinastiyang Lu at ang pamilya Wu ay napakalakas sa dakilang dinastiyang Lu. Kahit na may mga eksperto si Princess Chi na nagpoprotekta sa kanya, hindi magiging maganda para sa kanya kung sasaktan niya ang Wu family. Sa katunayan, hindi rin siya makakaalis sa kabisera. Kung walang espesyal na dahilan, hindi gagawin ni Prinsesa Chi ang ganoong kalokohan. Hindi ako sigurado tungkol doon. Umiling ang opisyal na iyon. Naramdaman nga niya na si Prinsesa Chi ay may ganoong uri ng kakayahan at kahit ilang motibo at dahilan. Gayunpaman, hindi sulit ang pag-atake at pagkidnap kay Wu Yan at saktan ang buong pamilya Wu dahil lang sa motibo at dahilan na iyon. Higit pa rito, kung talagang ginawa iyon ni Prinsesa Chi, hindi na niya maipagpapatuloy ang pamumuhay sa Great Lu Dynasty sa hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang yumaong emperor ay patay na at ang Wu family ay nasa poder na ngayon. Walang ibang nagsalita habang pinag-iisipan nila ang mga posibleng pangyayari. Dumating na ang kanyang kamahalan. Sa sandaling ito, isang matinis na boses ang narinig. Oras na para sa sesyon ng korte at ang lahat ay nagmamadaling lumuhod para salubungin ang bagong emperador. Dahil 2 taong gulang pa lang ang bagong emperador, kadalasang dinadala siya ni Imperial Concubine Wu sa korte. Gayunpaman, ito ay naiiba ngayon. Napagtanto ng lahat na wala si Imperial Concubine Wu at ang bagong emperor ay inihatid sa trono ng dragon ng isang katulong ng palasyo. Anong nangyayari? Wala si Wu Yan ngayon, kaya bakit wala rin si Imperial Concubine Wu?
Hindi kaya nag-aalala si Imperial Concubine Wu sa kanyang ama at pumunta siya para alagaan si Wu Xiangshu. Marami sa mga ministrong nakaluhod sa lupa ay may maraming pagdududa sa kanilang mga puso. Bumangon ka. Habang ang mga ministro ay nagtataka kung saan nagpunta si Noble Consort Wu, isa pang pamilyar na boses ang narinig. 2 taong gulang pa lang ang bagong emperor, kaya natural na hindi niya sasabihin ang mga bagay tulad ng pagbangon. Sa makatuwid, pagkatapos yumuko ang mga ministro, hihilingin sa kanila ni Imperial Concubine Wu na bumangon. Sa katunayan, si Imperial Concubine Wu ang kadalasang nagsasalita para sa bagong emperador sa korte. Ipinakita lang ng bagong emperor ang kanyang mukha at nag-show. Si Imperial Concubine Wu ang namamahala sa lahat ng iba pa. Ngunit ngayon, hindi nagpakita si Imperial Concubine Wu. Habang iniisip ng lahat kung sino ang mamumuno sa morning court, narinig nila ang isang pamilyar na boses. Matapos marinig ang boses na ito, maraming tao ang hindi namamalaya na itinaas ang kanilang mga ulo at tumingin sa tuktok ng bulwagan. Matapos makita ang pamilyar na figura, lahat ay natigilan. Anong wala? Nagulat ba kayong lahat na makita ako? Si Princess Chi ay may ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin siya sa karamihan. Tama, ang taong lumitaw sa tabi ng bagong emperador at pumalit sa posisyon ng Imperial Concubine Wu ay walang iba kundi si Prinsesa Chi, na ikinasal sa labas ng mga hangganan. Ang mga ministro sa Grand Hall ay natural na labis na nagulat nang makita nila si Prinsesa Chi, lalo na ang mga nag-uusap kay Prinsesa Chi. Hindi nila akalain na ang kausap pa lang nila ay lalabas sa harapan nila ng ganoon kabilis. At sa ganoong paraan, alam na ng karamihan sa mga tao sa bulwagan na bumalik na si Prinsesa Chi sa korte. Gayunpaman, walang nakakaalam na bumalik si Prinsesa Chi sa Imperial Palace nang walang salita. Pagkatapos ng lahat, si Imperial Concubine Wu ang may huling say sa Imperial Palace. Siya ang master ng 6 na palasyo at ang Imperial Concubine na si Wu ay walang magandang impresyon kay Prinsesa Chi. Malinaw na hindi siya papayag na bumalik si Prinsesa Chi sa Imperial Palace ng ganoon kasmooth. Sa katunayan, naglabas pa siya ng desisyon na pagbawalan si Prinsesa Chi na bumalik sa korte sa pamamagitan ng bagong emperador. Gayunpaman, walang sino mang umasa na ang utos ay hindi makakapigil kay Prinsesa Chi na bumalik sa Imperial Court, at hindi rin ito pumipigil sa kanya na bumalik sa Imperial Palace. Higit pa rito, siya ay nagpakita sa harap ng lahat sa ganoong paraan. Ito ay hindi kakaiba para sa lahat na mabigla. Sa una, lahat ay labis na nagulat na ang Imperial Concubine Wu ay hindi nagpakita sa bulwagan. Ngayong nakita nilang pinalitan ni Prinsesa Chi ang posisyon ni Imperial Concubine Wu, mas nagulat sila. Ito ay totoo lalo na para sa ilang taong nagsasalita tungkol kay Prinsesa Chi at sa posibilidad ng pagkidnap ni Prinsesa Chi kay Wu Yan. Nadama nila na ang pagkawala ni Wu Yan ay malamang na may kaugnayan kay Prinsesa Chi. Tumayo na kayong lahat, hanggang kailan luluhod kayong lahat? Pinaalalahanan ni Prinsesa Chi ang mga taong nakalimutang bumangon dahil sa kanilang pagkagulat. Sa kalandahan daw ang bumangon ang lahat ng nasa hall. Gayunpaman, hindi gaanong nabawasan ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Maaari bang magtanong kung bakit nandito ang kamahalan? May nagtanong. Walang mali sa tanong na ito. Pagkatapos ng lahat, ang dakilang dinastiyang Lu ay isang feudal na bansa at ang mga kababaihan ay hindi pinapayagang lumahok sa politika. Maaaring lumitaw ang Imperial Concubine Wu sa bulwagan noon dahil bata pa ang bagong emperador at nangangailangan ng mag-aalaga sa kanya. Sa makatuwid, tinanggap ng mga ministrong ito ang pagkakaroon ng Imperial Concubine Wu. Sa katunayan, iba si Prinsesa Chi. Wala siyang anumang espesyal na dahilan para hindi makapasok sa bulwagan o makadalo sa korte. Ang kanyang hitsura dito ay medyo labag sa mga patakaran. Kaya naman tinanong ng ministrong ito ang tanong na ito. Yung iba naman, nakatingin din sila kay Princess Chi. Masyado rin silang na-curious kung bakit lilito dito si Princess Chi. Ang dahilan kung bakit ako naririto ay natural para humingi ng hustisya at paliwanag para sa aking maharlikang kapatid. Sabi ni Princess Chi, hindi ko hahayaang mamatay ang aking maharlikang kapatid nang hindi nalalaman ang katotohanan. Ang yumaong emperor, nang marinig ng lahat ang mga salita ni Prinsesa Chi, agad silang sumabog sa mga talakayan. Ito ay lalo na para sa mga ministro na pinag-uusapan noon tungkol kay Prinsesa Chi.
Hindi nila akalain na kikidnapan ni Prinsesa Chi si Wuyan ng walang pag-aalinlangan. Hindi nila akalain na may dahilan si Prinsesa Chi para gawin iyon. Gayunpaman, nang marinig nilang binanggit ni Prinsesa Chi ang yumaong emperor, nagliwanag ang kanilang mga mata na parang may naiintindihan sila. Kung ginagawa ito ni Prinsesa Chi para sa yumaong emperor, kung gayon mayroon siyang dahilan at motibo para makipagsapalaran na agawin si Wuyan. Sa mga tao sa bulwagan, may mga taong dati nang pinaghihinalaan ang dahilan ng pagkamatay ng yumaong emperador. Gayunpaman, makapangyarihan si Wuyan at hindi nag-imbestiga sa dahilan ng pagkamatay ng yumaong emperor. Sa makatuwid, maaari lamang nilang itago ang kanilang mga hinala sa kanilang mga puso. Gayunpaman, marami ring mga tao ang hindi naghinala sa dahilan ng pagkamatay ng yumaong emperador. Sa makatuwid, nang marinig nila ang mga salita ni Prinsesa Chi, natural silang nabigla at naguguluhan. Kabanata 2779. Kamahalan, anong ibig mong sabihin? Hindi pa ba napatunayan ng mga imperial na manggagamot ang pagkamatay ng nakaraang emperador? Ano ang hindi malinaw dito? Tinanong ng isang ministro si Prinsesa Chi. Dati, ginamit ni Wuyan at Imperial Concubine Wu ang autoridad ng bagong emperador para maglabas ng utos na si Prinsesa Shuchi ay hindi pinapayagang bumalik sa dakilang dinastiyang Lu. Sa oras na iyon, maraming tao ang sumang-ayon. Bagamat ang ilan ay sumang-ayon dahil natatakot sila sa kapangyarihan ni Wuyan at Imperial Concubine Wu, mayroon ding mga tao na sumang-ayon mula sa kaibuturan ng kanilang puso. Nadama nila na ang mga alalahanin ni Wuyan at Imperial Concubine Wu ay makatwiran. Bagamat si Prinsesa Chi ay ang prinsesa ng dakilang dinastiyang Lu, siya ay kasal na sa prinsipe ng Wind Absolute Nation. Nangangahulugan iyon na siya ay isang mamamayan ng dakilang dinastiyang Lu. Sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin niya kung babalik siya sa Great Lu Dynasty? Sa makatuwid, ang mga taong ito, tulad ni Wuyan at Imperial Concubine Wu, ay hindi tinanggap ang pagbabalik ni Prinsesa Chi sa korte. Ngayong nakita nila si Prinsesa Chi na paulit-ulit na bumabalik sa court at pumunta pa sa main hall, natural na mas lalo silang hindi nasisiyahan. Bilang karagdagan, ang mga salita ni Prinsesa Chi ay nagpalungkot din sa ilang tao. Sinabi niya na naghahanap siya ng paliwanag para sa nakaraang emperador, na nangangahulugan na pinaghihinalaan niya ang mga ito na hindi tapat. Kung tutuusin, nauna na silang sumang-ayon sa pahayag ng mga imperial na manggagamot na namatay ang dating emperador dahil sa malubhang karamdaman. Bagamat may mga taong naghinala sa dahilan ng pagkamatay ng nakaraang emperador, hindi sila nang ahas na sabihin ito dahil natatakot sila sa kapangyarihan ni Wuyan. Ngayong sinabi ito ni Prinsesa Chi ng malakas, parang sinampal sila sa mukha. Nagdulot din ito ng kalungkutan sa kanila. Bagaman may kakayahan ng mga imperial physicians sa palasyo, hindi nila malinaw na masusuri ang lahat ng dahilan ng kamatayan sa mundong ito. Hindi nila alam ang epekto ng lahat ng gamot. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tawagan ang mga imperial physicians na iyon at tanungin sila. Hindi nagmamadaling sabi ni Prinsesa Chi. Maaaring matakot si Prinsesa Chi sa harap ng magulong larangan ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang ordinaryong babae na hindi pa nakapunta sa isang larangan ng digmaan. Hindi maiiwasan na matakot siyang makatagpo ng ganoong sitwasyon dahil alam niyang napakahirap para sa kanya na mabuhay sa larangan ng digmaan na may sariling kakayahan. Gayunpaman, hindi natatakot si Prinsesa Chi sa ganitong uri ng labanan sa korte ng imperial. Kahit na siya ay kinubkob at tanungin ng mga matataas na ministrong ito, hindi siya naguguluhan. Pagkatapos ng lahat, siya ang prinsesa ng Great Lu Dynasty at lumaki sa Imperial Palace. Bagamat wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan sa mga ministrong ito, marami pa ring labanan sa imperial na harem. Sa makatuwid, si Prinsesa Chi ay hindi naguguluhan sa harap ng ganitong uri ng labanan. Siya ay lumitaw sa kalmado. Hindi man lang siya natakot sa kahangahangang paraan ng mga ministrong iyon. Hindi pinabulaanan ng mga ministro sa Great Hall ang mga sinabi ni Prinsesa Chi dahil alam nila na may katuturan ang mga salita ni Prinsesa Chi. Kahit na ang pinaka may karanasan at may kakayahang manggagamot ay hindi maglalakas loob na sabihin na kaya nilang gamutin ang bawat sakit sa mundong ito. Ang pag-alam sa lahat ng mga gamot sa mundong ito ay natural na nangangahulugan na hindi nila matukoy ang sanhi ng kamatayan.
Gayunpaman, ang mga ministrong iyon ay malinaw na hindi madaling sumuko, lalo na kapag sila ay natahimik sa tanong ng isang babae. Ito ay nagparamdam sa kanila ng labis na pagkadismaya. Dahil sinabi ng kamahalan na gusto mong humingi ng paliwanag para sa yumaong emperor, iniisip ko kung may nahanap ka na. May nagtanong. Alam ng lahat na nagpakasal si Prinsesa Chi sa Wind Absolute Country. Sa ugnayan ng Wind Absolute Country at ng Great Lu Dynasty, imposible para sa mga tao ng Wind Absolute Country na magpadala ng napakaraming tao kay Princess Chi. Bukod dito, ang Wind Absolute Country ay nawasak. Sa makatuwid, kahit na bumalik si Prinsesa Chi, siya ay nag-iisa. Kahit na gusto niyang imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ng yumaong emperor, malamang na hindi niya ito magagawa. Oo naman, walang inaasahan na magbibigay ng ganoong tugon si Prinsesa Chi. Paano ito magiging posible? Ayon sa oras, kararating lang ni Prinsesa Chi sa Imperial Capital. Saan siya makakahanap ng oras para mag-imbestiga? Hindi kaya nalaman niya ang dahilan ng pagkamatay ng yumaong emperor pagdating niya sa Imperial Capital. Kung ganoon ang kaso, ano sila? Kung malalaman ni Prinsesa Chi ang sanhi ng pagkamatay ng yumaong emperor sa pagdating niya, hindi ba't nangangahulugan ito na wala silang kakayahan kung wala silang alam? Your Highness, ang bagay na ito ay napakahalaga. Sana ay hindi ka gagawa ng ligaw na hula at gagawa ng masama sa iba. Kung tutuusin, may kinalaman ito sa yumaong emperor. Sabi ng isang ministro kay Prinsesa Chi. Malinaw, nadama ng ministrong ito ng dakilang dinastiyang Lu na ang dahilan kung bakit mabilis na nakahanap ng sagot si Prinsesa Chi ay dahil ang sagot ay kathang-isip lamang at hindi resulta ng pagsisiyasat. Mas malamang na samantalahin ni Prinsesa Chi ang pagkakataong ito para i-frame ang ilang tao na galit sa kanya. Siyempre alam ko na ang bagay na ito ay may malaking kahalagahan. Kung wala akong konkretong ebidensya, hindi sana ako humarap sa inyo. Kung tutuusin, ito ay may kinalaman sa tunay na dahilan ng pagkamatay ng aking kapatid. Hindi ako papayag na ang tunay na mamamatay tao ay makatakas ng libre. Sabi ni Princess Chi. Hindi kaya may nalaman talaga siya. Dati, nagdududa pa rin ang lahat sa pagiging totoo ng mga salita ni Prinsesa Chi. Gayunpaman, hindi sila masyadong sigurado ngayon dahil masyadong kalmado si Prinsesa Chi at mukhang hindi siya nagsisinungaling. Kung ganoon, kamahalan, mangyaring sabihin sa amin ang totoong dahilan ng pagkamatay ng yumaong emperor at ipaalam sa amin kung paano pumanaw ang yumaong emperador. May nagsabi. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa Great Hall ay nakatingin kay Prinsesa Chi na may iba't ibang iniisip. Ang ilan sa kanila ay talagang gustong malaman ang dahilan ng pagkamatay ng yumaong emperador. Kung tutuusin, marami pa ring tao na napakatapat sa yumaong emperor at natural na ayaw na makita ang yumaong emperor na mamatay nang hindi alam ang dahilan. Ang ilan sa kanila ay labis na nag-aalala na ang bagay na ito ay magdawat sa kanila. Sa orihinal, ang bagay na ito ay napagpasyahan ngunit ang biglaang pagsulpot ni Prinsesa Chi ay nagdulot ng kaunting aksidente. Ayaw nilang magbago ang sitwasyon, lalo na ang mga mas malapit sa Wu family. Ang mga may mga kwalipikasyon na dumalo sa Great Hall ay natural na mahalagang mga ministro ng Great Lu Dynasty. Imposibleng maabot nila ang kinalalagyan nila ngayon ng walang utak at kakayahan. Nakahanap na sila ng clue mula sa pagkawala ni Imperial Concubine Wu at sa biglaang pagkidnap kay Wu Yan. Nagkaroon sila ng masamang pakiramdam tungkol dito. Gayunpaman, kahit na gusto nilang pigilan si Princess Chi, wala silang kakayahan at kwalipikasyon. Pagkatapos ng lahat, si Prinsesa Chi ay ang prinsesa ng dakilang dinastiyang Lu. Maaaring tumanggi ang Imperial Concubine na si Wu at ang bagong emperor na bumalik siya sa Great Hall, ngunit hindi magawa ng mga ministrong ito dahil mga tagalabas pa rin sila at mga lingkod ng Imperial family. Paano sila magkakaroon ng karapatang itaboy ang kanilang amo? Gayunpaman, nawawala ang Imperial Concubine Wu at ang bagong emperador ay isang 2 taong gulang na bata. Natural, hindi nila mapigilan si Princess Chi. Higit pa rito, alam ng mga ministrong ito na hindi lahat ng nasa Great Hall ay malapit kay Wu Yan at masungit kay Prinsesa Chi tulad nila. Marami pa ring mga tao ang naramdamang malapit kay Prinsesa Chi at napaka-curious tungkol sa dahilan ng pagkamatay ng yumaong emperor. Sa makatuwid, kahit na sila ay tumayo upang pigilan siya, hindi ito magkakaroon ng anumang epekto.
Kabanata 2780. Alam kong labis kayong nag-aalala sa dahilan ng pagkamatay ng aking maharlikang kapatid. Dapat alam niyo rin, sinabi ni Prinsesa Chi, gayunpaman, hindi ko kailangang sabihin ito sa iyo. May ibang magsasabi sa iyo. Nataranta ang lahat. Kung walang sinabi si Prinsesa Chi, sino kaya? Hindi kaya may ibang tumutulong sa kanya si Prinsesa Chi. Tama yan. Kung walang ibang tutulong sa kanya, bilang isang mahinang babae, mahirap sabihin kung matagumpay ba siyang makabalik sa kabisera ng imperial, lalo pat imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ng yumaong emperador. Tila may nagpoprotekta sa kanya si Prinsesa Chi. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ang taong iyon ay ipinadala ng yumaong emperor o ng Wind Extinction Nation. Malinaw, ang mga taong ito ay hindi naiintindihan ang mga intensyon ni Prinsesa Chi. Naisip nila na hindi si Prinsesa Chi ang nag-imbestiga sa dahilan ng pagkamatay ng yumaong emperor kundi ibang tao. Sa makatuwid, si Prinsesa Chi ay hindi masyadong malinaw tungkol sa mga detalye at nagplanong hayaan ang taong nag-iimbestiga sa bagay na ipaliwanag ito ng detalyado. Gayunpaman, ang susunod na taong pumasok sa engranding bulwagan ay nagulat sa lahat dahil hindi ito isang tao sa tabi ni Prinsesa Chi. Sa halip, ito ay isang taong pamilyar sa kanila. Ang taong ito ay si Imperial Concubine Wu na biglang nawala. Nagulat ang lahat sa Grand Hall nang makita nilang muli si Imperial Concubine Wu. Ito ay dahil ang kalagayan ni Imperial Concubine Wu ay hindi masyadong maganda sa sandaling ito. Ang kanyang buong katawan ay nasaroon ng loob at kasabay nito, ang kanyang katawan ay naglalabas ng aura ng kamatayan. Mukha siyang wala ng matitirhan. Nang makita ng lahat si Imperial Concubine Wu na lumitaw sa engranding bulwagan sa ganoong paraan, agad silang nagsimulang mag-usap ng mahinahon. Hindi nila alam kung ano ang nangyari kay Imperial Concubine Wu. Hindi ba sinabi ni Prinsesa Chi na tatawag siya ng isang tao para ipaliwanag ang dahilan ng pagkamatay ng yumaong emperor? Bakit walang ibang nagpakita kundi si Imperial Concubine Wu? Hindi kaya ang taong magpapaliwanag ng dahilan ng pagkamatay ng yumaong emperador ay si Imperial Concubine Wu? Marami ng tao ang nagkaroon ng ganitong hula sa kanilang mga puso. Kahit na nadama nila na ito ay medyo hindi maisip, maaaring ito ang katotohanan. Kung hindi, bakit lalabas si Imperial Concubine Wu sa engranding bulwagan sa ganoong paraan sa sandaling ito? Alam kong lahat ay may pagdududa sa kanilang mga puso. Ngayon, hayaan ni Imperial Concubine Wu na linawin ang iyong mga pagdududa, sabi ni Prinsesa Chi. Siya talaga yun. Noong una, ang lahat ay nanghuhula lamang sa kanilang mga puso. Ngayong narinig na nila ang mga salita ni Prinsesa Chi, sigurado sila na ang taong dumating para alisin ang kanilang mga pagdududa at sabihin sa kanila ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng nakaraang emperador ay ang Imperial Concubine Wu. Napagtanto ng maraming tao na ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng tila. Sa katunayan, ang ilang mga tao ay nagkaroon pa nga ng matapang na hula sa kanilang mga puso. Ang biglaang pagsulpot ni Prinsesa Chi, ang kakaibang pag-uugali ni Imperial Concubine Wu, ang pagkawala ni Wu Yan, at iba pa ay naging dahilan ng pag-isip ng mga tao tungkol sa bagay na ito. Imperial Consort Wu, bakit hindi mo sabihin sa lahat kung paano namatay ang aking maharlikang kapatid? Tanong ni Prinsesa Chi kay Imperial Consort Wu. Unang tumingin si Imperial Concubine Wu kay Prinsesa Chi nang walang pakialam. Dapat ay sa kanya ang posisyon ni Princess Chi. Mula nang maging emperador ang kanyang anak, sinusundan niya ito sa tuwing pupunta ito sa korte. Ang kanyang posisyon ay ang posisyon ni Princess Chi. Sa tuwing tatayo siya sa ganoong posisyon, nararamdaman niya ang kasiyahan sa kanyang puso. Siyempre, nakaramdam din siya ng pagkalito. Alam niya kung paano nangyari ang posisyon na iyon. Pinatay niya ang kanyang asawa na mahal sa kanya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa panahong ito, madalas siyang magkaroon ng bangungot, na nagparamdam sa kanya ng labis na takot. Ngayong dumating na si Prinsesa Chi sa kanyang pintuan at isiniwalat ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng nakaraang emperador dahil sa kanyang ama, nakaramdam ng ginhawa si Imperial Concubine Wu kahit na napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso. Siyempre, naisip ni Imperial Concubine Wu na balikan ang kanyang mga salita sa Grand Hall. Pagkatapos ng lahat, naniniwala siya na karamihan sa mga ministro sa Grand Hall ay mas malapit sa Wu family.
Si Prinsesa Qi ay kasal na sa prinsipe ng Wind Absolute Nation at hindi na miyembro ng Lu Dynasty sa pangalan. Sa makatuwid, naniniwala si Imperial Concubine Wu na hanggat babalik siya sa kanyang mga salita at gumawa ng kaguluhan laban kay Prinsesa Qi, maraming tao ang maniniwala sa kanya at tatayo sa kanyang panig. Gayunpaman, nang magising siya kaninang umaga, gumamit si Huang Feng ng ilang mga trick para maranasan niya kung ano ang ibig sabihin ng maging mas mabuting patay na. Bigla siyang sumuko sa ideyang gumawa ng kaguluhan laban kay Prinsesa Qi sa engranding bulwagan dahil kahit na alisin niya si Prinsesa Qi at ang lalaking nasa likod niya, matatapos pa rin siya. Mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang dadanasan. Ang Imperial Concubine na si Wu, na personal na pumatay sa kanyang asawa at pinagtaksilan ng sarili niyang ama, ay ayaw nang mabuhay pa. Wala na siyang pakialam sa mga bagay sa paligid niya. Hindi niya gustong pakialaman ang buhay o kamatayan ng kanyang ama, ni hindi niya gustong pakialaman ang mangyayari sa Wu family. Maaari lamang siyang mamatay ngayon at makipagtulungan kay Prinsesa Qi upang ihayag ang katotohanan upang siya ay mamatay ng mabilis na kamatayan. Ayaw niyang maranasan muli ang pakiramdam na mas mabuting patay na siya. Dahil doon, pagkatapos marinig ang mga salita ni Prinsesa Qi, lumingon si Imperial Concubine Wu upang tingnan ang mga tao sa bulwagan ng palasyo. Mula sa mga mata ng mga taong iyon, nakikita niya ang lahat ng uri ng emosyon. Ang ilan ay nag-aalala, ang ilan ay nakahinga ng maluwag, ang ilan ay natutuwa sa kasawian ni Prinsesa Qi, at iba pa. Hindi gustong malaman ni Imperial Concubine Wu ang kahulugan sa likod ng mga masalimuot na titig na ito. Hinarap niya ang mga tao at dahan daw ang sinabi, ang dating emperador ay hindi namatay sa sakit. Pinatay ko siya gamit ang sarili kong mga kamay. Hingal, ang mga salita ni Imperial Concubine Wu ay nagdulot ng kaguluhan sa Grand Hall. Kahit na ang ilan sa kanila ay may mga hula na sa kanilang mga puso matapos makita ang Imperial Concubine Wu na pumasok sa Grand Hall, sila ay labis na nabigla nang marinig nila ang mga salita ni Imperial Concubine Wu. Malinaw na ang bagay na ito ay talagang lumampas sa kanilang mga inaasahan. Tulad ni Prinsesa Qi, naunawaan ng lahat kung gaano kamahal ang dating emperador kay Imperial Concubine Wu. Sa katunayan, ang dating emperador ay nagpahayag ng kanyang pagnanais na gawin ng Imperial Concubine Wu na kanyang empress sa harap ng mga ministrong ito ng higit sa isang beses. Masasabing kahit na ang dating emperador ay maraming babae sa kanyang harem, walang alinlangan na si Imperial Concubine Wu ang pinakagusto niya. Ngunit ngayon, sinabi ni Imperial Concubine Wu na ang dating emperador ang pinatay niya. Paanong hindi ito mabigla sa lahat? Maging ang mga nakahula na nito ay nabigla rin gaya ng iba. Nakahinga rin ng maluwag si Prinsesa Qi matapos marinig ang mga salita ni Imperial Concubine Wu. Talagang natatakot siya na hindi makikipagtulungan si Imperial Concubine Wu. Kahit na lihim niyang mapatay si Imperial Concubine Wu at Wu Yan para ipagiganti ang kanyang kapatid, ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid ay ililibing sa ilalim ng lupa at walang makakaalam tungkol dito. Hindi ito matanggap ni Princess Qi. Nais niyang malaman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Hindi niya maaaring hayaang mamatay ang kanyang kapatid nang hindi nalalaman ang dahilan ng pagkamatay nito. Ngayong inamin na ni Imperial Concubine Wu ang bagay na ito, nakahinga ng maluwag si Prinsesa Qi. Sa wakas ay nakuha na niya ang hustisya para sa kanyang maharlikang kapatid. Siyempre, alam din ni Prinsesa Qi na ang lahat ay salamat sa tulong ni Huang Feng sa bagay na ito. Kung hindi, hindi magiging kooperatiba si Imperial Concubine Wu.